po kami na i-share yung pong remarkable na mga nangyari throughout last week, Monday hanggang Friday po. Of course, we have a great time sa ating pong SVBS with the theme, My Father's Joy Kingdom. Isang nga pong palakpak para sa Panginoon. May privilege po tayo na mag-minister for almost 400 kids sa ating pong 6 outreach locations. Simultaneous po natin ginawa ang SVBS. Hindi po siya madali, hindi po siya libre, hindi mura. At definitely, hindi po maganda ang panahon dahil sobrang init, pero it's worth it po. And it's very rewarding, and alam po natin ang lahat ng nangyari at lahat ng ginawa ng Panginoon is all for His greater glory. Of course, bawat isang location po during graduation last Friday, nagkaroon po na yun ng time para patanggapin ang 400 batang ito upang tanggapin ng Panginoon bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. And of course, alam naman po natin to pag SVBS, we're not just inviting our kids na ating mini-ministeryuhan weekly or kung twice a month man po, pero we invited mga bagong bata o yung mga batang hindi uma-attend, we invited new or fresh souls para talaga makilala pa at maranasan nila at makita nila ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. And we thank the Lord. For you na mga volunteers, we thank you. And sa mga nagbigay para dito po sa SVBS, para po sa mga taong nanalangin with us, we thank you and we give all the glory sa ating Panginoon. Amen po. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon dito? Today, we are concluding our series entitled The Power Of. Alam po natin yan, over the past few weeks this month of May, dinidiscover po natin yung true strength that often comes doon sa mga seemingly ordinary things. Mukhang bitin ang title, pero you know what? It is giving us the powerful things na minsan hindi natin napapansin pero merong malaking impact sa mga buhay po natin. And of course, the first week, we studied about the power of surrender. Natutunan po natin ang mag-let go, na dito daw po pala nag-uumpisa o ito yung first step ng mga breakthrough natin. Second week po, we discovered or explored about the power of grace, and where we found that God's unearned favor transform our lives. Last week naman po, pinag-aralan natin yung power of perspective, na pag tinignan natin ang mga bagay through God's eyes, it changes everything. And today, alam ko po na meron pong pinrepare ang Panginoon para po sa atin. And the title of today's message is The Power of Waiting. Pwede po bang sabihin niyo, waiting? Let's be honest. Waiting is one of the hardest things we ever have to do. Tama po ba? Meron po ba dito gusto niyo naghihintay o talagang gustong-gusto niyo talaga itong waiting time na ito, whether kayo ay may hinihintay na kausap ninyo, naghihintay sa pagkain o anuman klase ng paghihintay. Meron po ba? May gusto po ba sa atin ito? Dahil po, bakit ito yung pinakamahirap? Kasi nga po, hindi siya naturally o hindi siya natural sa atin bilang tao. Bilang human being, we naturally resist this. Actually, ina-avoid nga natin to, nag-grow, sabihin yung frustration natin dito, nag-grow the more that we wait. Whether kung ano man yan, natural o kaya supernatural or spiritual man yan. Kasi bakit? Nandito po tayo sa mundo na kung saan we live in a world that values speed and instant results. But God often works on a different timeline that doesn't always make sense to us in the moment. Marami po sa atin, nandun pala tayo sa waiting time, pero di ba, ano ba ang mga character? Ano ba yung mga ugali na pinapakita natin? Na i-condition natin ng ating mga mindset na talaga tayo nasa panahon na kung saan dapat mabilisan ng lahat. Sino po yung gustong-gustong mag-line up sa fast food? Pagka tayo nagmamadali, dyan na lang para mas mabilis. Pero fast food ba? Di ba hindi? O, tamo, dami ng ganunan. O kaya, di ba, instant downloads, instant messages. Actually, si Pastor Raymond, ayaw niya pong mag-text. Lalo na po, pagka imi-meet ko siya, sasabihin niya sa akin, tumawag ka, huwag kang magte-text. Bakit? Kasi may mga delay, di ba? May mga delay yan minsan, akala mo na send mo na, naghihintay ka, ang tagal. Yun pala walang pumapasok na message, walang signal o kaya hindi talaga at all nagkakaroon ng time para talaga mabasa niya yung kanyang mga message. So kailangan tumawag ka para talaga mabilis siya makareact doon sa gusto mong gawin o kaya magmi-meet man kayo. Yung mga same day delivery, di ba?
Na nauso yan, di ba? Meron bang extra fee? Sige, magbabayad na lang ako ng extra fee. Basta, express ang delivery. Yan. Sino po yung mahilig sa mga ganyan? Bakit ayaw natin maghintay? Gusto natin, now na. Sino ba mga ganyan? Katulad ko. His timing often differs from ours. Bakit? Hindi po siya nagmamadali, lalo na po pag pinoproseso niya ang bawat buhay natin, ang bawat ginagawa niya sa bawat isa sa atin. Bakit hindi po interesado ang Lord sa bilis ng pagpupuntahan natin o arrival natin sa destination? Ang interesado ang Lord kung paano niya tayo sineshape, pinoform during the time of this waiting process dahil interesado siya of who we become to. Ibig sabihin kung magiging ano tayo, kung ano ang kalalabasan ng waiting time na ito. Although, totoo lang, we don't want to wait. If we don't want to wait in natural, lalo na po siguro supernatural or lalo na po spiritual. So when life puts us in a place where we have to wait, whether yan ay answered o sagot sa ating mga panalangin, breakthrough, healing, direction, it feels uncomfortable. Tama? And sometimes unbearable para po sa atin. Iiyak ka, magtatampo ka, magagalit ka, magsasabi ka, bakit ganito? We struggle pag tayo ay naghihintay. Because here's how we look at it. Waiting often feels like a delay, like silence from heaven, and at times even like denial. Kaya nga po in our main passage in Isaiah 40:31, God gives us a very powerful reminder, powerful promise para daw po kung ano yung ginagawa ng Lord, ano ang nangyayari after we wait or during the time that we wait. Basahin po natin. Sabi po dito, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Ito po originally ay sinasabi sa mga weary people doon sa mga Israelites na kung saan naghihintay po sila during the time sa exile. Anong hinihintay po nila? Hinihintay po nila yung deliverance ng Panginoon sa kanila. And you know what? During this time, pagod na po silang maghintay. Natapagod na po silang, alam mo yung talagang encourage ang kanilang mga sarili na malapit na tayong i-deliver dito sa pagkaka-exile natin. They felt they were forgotten. Nakakalimutan na sila ng Diyos, but God reminds them through this verse, and even us today, ngayong oras na ito, that there is a promise of renewed and shared strength pag tayo ay naghintay at nagtiwala sa ating Panginoon. Yan po ang reminder. Pero you know what? Looking at our nature, human nature po natin, tama po ba ako doon sa term ko? Diba? Ayaw na ayaw po natin. Waiting goes against us as people. Bakit? We are wired for action, for progress, for results. Gusto natin may resulta agad. And you know what? We crave immediacy. Ang tagal naman. Ang tagal naman. And nakakatuwa, no, habang inaaral ko po siya, para nakikita ko yung sarili ko dito. Waiting steers discomfort. It reveals our desire for control. Natatawa po ako kasi last time, nung nandyan po ako sa grocery, pag sinabi mo kasing ipakakahon mo yung grocery mo, ang gagawin nila, hintayin talaga nila yung bagger. Tama po ba ako sa term? Bagger ba yung nag-ano? So, hintayin po talaga nila yon. Meron ng kahon, nandyan na lahat, bibigyan na sa change mo, resibo mo, pero hintay pa sila sa bagger. Dadalawa po yung bagger. Di po ako nagre-reklamo sa Robinsons, ha? Huwag po kayo maano sa akin. Dadalawa. Tapos, tinitingnan ko yung isang bagger, kwento-kwento siya. May ginagawa po siya, pero alam mo, ang sarap ng kwento niya, kaya bumabagal yung trabaho niya. So sabi ko, ang tagal. Sabi ko ganyan. Okay naman po, tapos na po ako, inintay ko na lang siya. Alam mo kung ano, minsan, sorry sa term, ano po, minsan bida-bida po ako talaga. So ang ginawa ko po, kinuha ko yung, ako na po. Hindi gano'n, ano. Siyempre, feeling ko ako sarili ko dahil tinutulungan ko. Pero you know what? Sabi nung bagger sa akin, ma'am, hindi ka kasya yan. True enough, hindi nga nagkasya. Anong ginawa ng bagger? Inalis ulit lahat. At siya yung gumawa. And true enough, napagkasya niya po sa box na yon. Minsan ganun po tayo. We want to take control. We want to just really have that control. Kasi bakit? Bakit hindi nangyayari according to my plan? Bakit hindi nagkakaroon ng ganong klase kung paano ko pilano o paano ko siya inisip? China-challenge po ng waiting time yung ating timetable. China-challenge po ng waiting time yung atin pong expectations, yung sense of certainty natin. Gusto natin sigurado tayo sa lahat ng bagay eh. Kaya lang pagka waiting time, bakit ang tagal? Yung pong inyong parcel, pag sinabi nung
naghahatid na 12 o'clock nandyan siya at 1 o'clock wala pa. Bakit kaya? Something is wrong. Minsan ganun po yung isip natin, di ba? Yung pong impatient o pagiging impatient po natin na e-expose. And at the same time, it is yung ating instinct to fix, to move forward, o kaya makialam na, sorry sa term, talagang alam mo yun, na-challenge po. Kasi bakit? Unnatural for us to wait. And this truth reveals that nag-struggle tayo pagdating sa surrender. Diba? Sabi ng mga minsan, may mga tao po tayo na naririnig na, alam mo, mas maganda, pastora, pagka ganito, pagka ganyan. O di ba parang salamat po, thank you po. Pero di ba hindi niya lang alam kung paano pinlano at lahat talaga pros and cons lahat ng mga bagay. We are open sa mga suggestions, sa mga gusto niyo sabihin, pero kapatid, minsan marami na po tayo na pag-usapan, marami na pong naplano, and sometimes may mga process na po na ginagawa para sa mga bagay-bagay. Amen po ba? Bakit nakapila dyan, pastora? Dapat ganito. Sana po mauno yung mga ganyan, sana po ganyan. Marami tayong mga gustong gawin, pero sometimes it's worth the wait. Talking about last week, about the power of perspective, seeing things through God's eyes. Yes, waiting is one of the hardest things sa buhay natin. Mahirap din siyang i-endure. Pero what if the waiting isn't wasted? What if the delay isn't a sign that God is absent, but rather a time when He's actually doing a deeper work in us? Di ba? Pag nakita natin na nakakapagod maghintay, nakakainip maghintay, nafu-frustrate ako, nadidepress ako, nadidiscourage ako, ko, walang nangyayari, wala ako naririnig na kahit na anong mga konti o isa man lang word na alam mo, pwede kong panghawakan o kaya ma-encourage man lang ako sa waiting time, wala talaga, tahimik. So, di ba, dapat tingnan daw natin in other perspectives, sa panibagong lente. Natitignan natin through the eyes of God. What if it is not wasted? What if merong ginagawa ang Panginoon kahit wala tayong nakikita? Of course, it's here that we can see waiting is a training ground for strength. Di man natin talaga gustong gawin ito ng Panginoon sa atin, pero sa totoo lang, merong promise ang Panginoon na sinishape niya tayo when He is preparing us to something that is really miraculous, breakthrough ng natin at the same time para po sa atin. Paano? This is what we're going to explore today. 4 na principles po yung gusto nating talakayin with the power of waiting. Number 1 po, sabi dito, waiting reveals what we truly trust. Saan ka nakadepend? Saan ka naka-lean on? Waiting isn't just about time. Kasi minsan nakatingin tayo sa time na in-spend natin. 10 years, 10 days, 10 hours na ako naghihintay. Ang tagal. Pero it's not about time. It's about trust. Imagine people standing in line. Meron pong, bakit kaya yung iba, kalmante lang sila habang nakapila po, kahit na matagal, kahit na ano, pero makikitaan mo sila ng, alam mo yun, talagang they are obeying or following kung ano man po yung system. Others, they are sighing in frustration, they are giving their suggestions, they are checking yung watches po nila from time to time. And the difference isn't how long they wait, the difference is what they're trusting in. Bakit daw po kaya kalmante yung iba? Because they trust na darating din ako doon sa receptionist. Ako rin yung time na asikosuhin niya, mamaya-maya maghintay lang ako. Di po ba? Pero may mga iba, hindi na nila kayang maghintay. Inaaway na nila, dapat ang maawayin nila para talaga mapunta na sila agad doon. Pero the thing is, di ba, in-stress mo lang yung sarili mo, you will still wait. Bakit? There's a need for us to take control, lalo na pagka ganito po ang attitude natin. In the same way, when God asks us to wait, it reveals the true object ng tiwala natin. Nasaan tayo nakatuon pagdating po sa time that we are waiting. Nire-reveal nito yung object of trust natin when we are waiting. Are we leaning on His promises? Are we leaning sa truth na sinasabi ng salita? O tayo po ba ay talagang nakalin sa plano natin? Marami po tayong mga plano, 1, 2, 3, A, B, C. Diba? Marami tayong mga plano, pero minsan pag nag-wait tayo at iba yung nangyayari, we are starting to question life, o kaya we are starting to question the Lord, we are starting, anong nagkamali, saan ako nagkamali, wherein the Lord is trying to tell you clearly na nandun ka lang sa waiting season, kalma ka lang, maghintay ka lang, may ginagawa siya.
Ano ang object ng trust natin when we are in a waiting area ng buhay po natin? Are we leaning on His promises or on our plans? Are we anchored sa kanyang yung character ng Panginoon, yung nature ng Panginoon, kung sino siya sa buhay natin? O doon po tayo naka-anchor sa need to manage outcome sa buhay natin? Marami pong mga pwedeng tanungin tayo sa ating mga sarili during waiting time, pero isa lang po ang gusto kong sabihin, huwag natin pangunahan ng ating Panginoon. Huwag nating kamayin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. If we are saying that we are giving our all sa Lord, and we are really submitting ourselves, surrendering our all sa Kanya, then dumarating yung time, lalo na pag nasa waiting time tayo, na kailangan nating i-prove yung sinasabi natin na, Lord, Ikaw ang may control sa buong buhay ko. Pag nagtatanong na tayo, Lord, bakit ganun? Wala akong narinig sa'yo. Bakit ang tahimik mo? Bakit walang instruction, walang correction, walang rebuke? Bakit walang kahit na anong instruction o kaya command o kaya wala man lang akong makuhang kahit na anong o konting encouragement pagdating sa'yo? Bakit tahimik ka? Ang hirap, pagka 1 year ng tahimik si Lord, di ba? Talagang hindi talaga tayo mapakali, umiikot yung puwet natin, talaga, ano bang gagawin ko? Kinakailangan yata, unahan ko na si Lord. Minsan, hindi natin po sinasabi yun, pero ginagawa na lang po natin siya. Waiting exposes the foundation of our faith. It doesn't just show what we say we believe, but we actually rely on when things are uncertain or beyond our control. Kamusta ka, kapatid, pag nasa waiting time ka? Pag inilagay ka ng Panginoon dyan sa time na yan, kamusta ang mga bagay na pinaniniwalaan mo at mga bagay na pinananampalatayaan mo pagdating sa Panginoon? In waiting room, our hearts are tested. Ano ang tinetest po dito? What is being revealed sa waiting time na to? Unang-una, waiting test our dependence on God. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Waiting strips away our need to control. At ano ang invitation ng Panginoon? He's calling us to lean fully on His wisdom. Diba, malimit natin sinasabi, Lord, your ways are higher than my ways. Pero diba, pagka waiting time, walang nangyayari, Lord, hayaan mo naman. Hayaan mo akong gawin yung ways ko dahil wala naman nangyayari. Tatry ko lang. Pag mali, diba, balik ulit ako and I will learn from it. Buti na lang talaga napakabait ng Panginoon sa atin. Mahal na mahal tayo. Ang grasya niya ay patuloy talaga na alam mo yung bumabalot sa atin. It discourages us not to give in our tendency to manage it our own, to force or rush things, but He invites us to surrender. Saan? Sa proseso ng Panginoon. If we are saying He is in control, whatever process o anumang proseso ang gawin ng Panginoon sa atin, i-allow niyang daanan natin, kapatid, isa lang naman ng pagkakalabasan ng bawat isa sa atin. It's always for our best. We know it. Alam po natin yan. Pero kapatid, during the time na tayo ay dumadaan, so waiting time, bago doon yung kung time na kung saan may ginagawa ang Lord sa atin, tahimik siya kasi may ginagawa siya para sa atin, may pine-prepare siya para sa atin. Yung time ng destination natin, hirap na hirap po tayo talagang i-go through ito. We want instant blessings. We want yung mabilis ang sagot sa mga panalangin natin. Wherein the thing is, gusto ng Lord, isa-isa nating lakaran, isa-isang mag-take step tayo dahil may mga bagay siyang ituturo sa bawat step na yon. Nakakalimutan natin tignan yon. In waiting, we discover what we truly believe about God. Pagka may mga prayer po tayo na hindi sinasagot ng Panginoon, pagka meron pong mga pinto na nakasara sa ating harapan, na talagang pinipilit nating ipanalangin, ilaban sa panalangin na buksan ng Panginoon, ano po ang nangyayari? Ang tagal mabuksan. Walang sagot sa panalangin. Ano ang question natin? Lord, nakikinig ka ba sa aking panalangin? Pinapakinggan mo ba yung prayer ko? Sasagot ka pa siguro nga, Lord, di ba? Sabi ni Pastor Raymond, sometimes we tend to come to a conclusion of praying, Lord, sige na nga, baka naman hindi ito ang will mo talaga sa akin. Okay po, kung may manarinig tayo sa Panginoon, that it's a clear no galing sa Kanya. Pero pag tahimik ang Lord, wait ka lang kapatid kasi may ginagawa siya. Waiting reveals whether our faith and hope is based saan? Convenience, comfort, o sa conviction po natin.
Minsan kinakailangan, ano mo yan yung parang lunukin mo talaga. Ayaw mong dumaan sa madilim, ayaw mong dumaan sa masalimot, pero kapatid, sinasabihan ka ng Panginoon, dumaan ka lang. Because you know what? Doon mo makikita gaano ka faithful ang Lord. Akala mo mamamatay ka na pag dumaan ka sa madilim na yan, sa masalimuot na yan. Pero you know what? Magugulat ka, buhay ka pa rin. Kasi ganun siyang ka-faithful. Doon mo lang makikita na to, naku Lord, salamat. Ikaw, hindi ako, ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito sa akin. Yung mga waiting time po natin is wherein yung mga beliefs natin nang move from our head knowledge to our heart reality. Na kung saan, pag sinabi ng, o narinig natin, o na-receive natin, na-grasp natin na He is our provider, di ba? Tapos, yung pag na-experience mo siya, mas lalong lumalalim yung, o mas lalong bumibigat yung katotohanan na yan ng Panginoon sa buhay natin. Di ba, we keep on saying God is our healer, pero pag hindi mo pa nararanasan that God is your healer, hindi po ganun kalalim o ganun kabigat yung declaration mo. Natutunan, paano masasabing God is healer? Natutunan ko, narinig ko dun sa C-Life leader ko, narinig ko dun sa pastor namin eh. Pero pag naranasan mo yan, indeed, nag-provide siya ng pangangailangan mo, ikaw ay pinagaling niya physically, talagang iba po ang testimony mo. Iba ang bigat ng declaration mo that He is indeed your provider, He is indeed your healer. Let us stop looking for substitute but lean on His promises. Talking about substitute, ano pang nire-reveal po ng waiting? It confronts our idols. When we cannot see immediate results, kapatid, tumatakbo tayo saan? Sa mga secure na bagay sa buhay natin. Plano mo, if you have plan A, B, hanggang Z man yan, o kung natapos na yung alphabet, 1, 2, 3, 4, 5, bahala na. Kung 1,000 plans man yan, meron ka. Tatakbo ka doon. Tatakbo ka sa mga taong pwede mong paghugutan ng lakas mo. Tatakbo ka sa status mo. Tatakbo ka doon sa mga possessions mo. Pero kapatid, these things were not meant to replace God. Pag ang pinakamataas na posisyon sa buhay mo ay napalitan sa tanging pwesto lang ng para sa Diyos, napalitan ng mga ibang mga bagay, iko-confront ka ng Diyos sa mga bagay na ito. Dahil gusto niya ang lugar na yan ay para sa Kanya lang. He will tell it to you. He will be so honest about you dyan sa mga bagay na yan because i-reveal ng Panginoon that you are trusting that thing or that person more than Him. It reveals the substitute we turn to, comfort, yung control natin, yung mga bagay na gusto natin. Ayaw natin ng discomfort. Dito ako sa mas maganda, dito ako sa mas masaya, dito ako sa mas secured. But God lovingly calls us back, not just to surrender our idols, pero to fix our eyes on the center ng ating Panginoon sa buhay natin. Siya lang kasi ang makapagsasatisfy sa atin, wala nang iba. Temporary lang yung mga bagay na tatakbuhan natin. And sometimes nga you think na sila ay medyo you can find security sa kanila pero sa totoo lang sometimes it will really frustrate you or disappoint you. Masakit pag na-disappoint po. Pero kay Lord kahit kailan di kanya yes, may mga dinadaanan tayo, meron tayong mga i-allow niya yung sufferings o kaya mga hardship natin, pero His presence will always strengthen us. And deep inside, meron po tayong kapayapaan na hindi tayo iniwan ng ating Panginoon na tumawag sa atin. Bakit niya ginagawa ito? Because God wants to encourage us. Waiting invites deeper faith sa bawat isa po sa atin. Because we choose to trust Him even in uncertainty, nadideepen po o lumalalim ang ating pananampalataya. Mas nagiging totoo yung ating pananampalataya, mas nagiging unshakable ito. And at the same time, mas lalong naging resilient po tayo. Psalm 27:14, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Kanina sabi ko, waiting is not about time. I want to tell you, waiting is not about your patience. It will never ever be about us. Dahil ang waiting is always about trust. Sino ang pinagtitiwalaan mo? Kanino ka nakadepende? Kanino ka nakatayo? When we choose to trust God's character kesa po sa tagal ng paghihintay natin o timing na hindi nagme-make sense po para sa atin, our faith grows deeper and stronger. Dahil kahit kailan hindi tayo pinaasa ng Panginoon. Amen? Hindi niya sinabing ako ay mabuti tapos 'di ba parang joke o kaya budol lang. Hindi.
Kahit kailan hindi tayo gaganitunin ng Panginoon, He will never ever fail us. The thing is, yung trust mo, kapatid, ino-honor ng Lord. May halaga pagdating sa Panginoon. That whenever you are tested and you're crying and you don't want to trust Him, pero you end up choosing to trust Him, the Lord honors that trust. Hindi po siya yung parang, dapat yan ang gawin mo. Kasi ako ang Diyos, di ba? Hindi po ganun. Natutuwa ako kasi nagtiwala ka. Natutuwa ako kasi sa akin ka kumapit. Natutuwa ako kasi alam mong ako lang ang may kakayanang gawin ang mga bagay na yan sa iyong buhay. And kapatid, pag natutuwa ang Panginoon, iba po ang nagagawa nito sa atin. He is always good, He is always faithful, He is always working behind the scene. Sinishift nito ang ating focus saan? Sa long time ng waiting natin, pero nagsishift ito saan? Sa God, that you will never ever be late sa kanyang kasagutan sa ating mga panalangin. He is preparing you. Number 2, waiting is not inactivity but preparation. In natural daw, kapatid, di ba? Pag sinabing waiting time, may ginagawa ba tayo? Siguro yung mga nagmumultitask, kayang-kaya itong gawin. Habang naghihintay ng grab nila, may mga ginagawa o nakikipag-usap o nakikipag-appointment sa kanilang mga client o ano man yung ginagawa nyo. Pero not all can do that multitasking. Pag nagwe-wait ka, naghihintay ka lang, di ba? Literal, naghihintay ka. Ang tagal, asan na ba? Ano bang number nga nun? O kaya, di ba, naghihintay ka, natawagin ng number mo, naghihintay ka ng kung ano man yung mga bagay na hinihintay mo. Literally, wala tayong ginagawa. Pero pagdating sa Panginoon, sa pananampalataya kay Lord, sa spiritual, waiting isn't passive. It is not doing nothing. Bakit ko po ito nasabi? Because God prepares us in hidden places. Habang inaaral ko po siya, sabi ko, ang dami kong mga hidden places na kung saan nakita ko kung paano ako pinrepare ng Panginoon. In 1 Samuel 16, David was overlooked by his own father. Sabi siguro niya during that time, naku, malayo na itong batang ito ay mapili para maging hari o i-anoint ni Prophet Samuel. So, David, diyan ka na lang sa mga sheep. Alagaan mo muna habang kami, haharapin namin si Samuel at mamimili siya kung sino ang magiging next king. Natatandaan niyo po yung story? 1 Samuel 16, 11, 13. So he asked Jesse, "Are these all the sons you have?" "They're still the youngest," Jesse answered. "He is tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Grabe, no? Ganito yung paghahanda ng Lord sa atin sa hidden place. Pinagaganda niya tayo. Amen ba? Then the Lord said, "Rise and anoint him. This is the one." So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. It is in these quiet unseen seasons kung papaano po ani-refine ng Panginoon si David. Away from the spotlight, kapatid, it's only between him and the Lord. During the time na nagdetention ng sheep, I don't know, di ba? Sabi nila, ang favorite instrument daw ni David ay harp. So I think doon niya po tinutugtog ang harp habang siya ay nagtitingin o nagtetend ng sheep. And you know what, during that time, marami siguro siyang question sa mga sarili niya o marami siyang question tungkol sa Lord o tungkol sa mga bagay-bagay. Siguro tinitignan niya yung mga sheep, paano niya inoobserbahan, marami siyang mga, alam mo yun, kinakausap niya lang at first ang kanyang sarili and all of a sudden nakita niya yung sarili niya how he is now communicating with the Lord. And that intimacy between him and the Lord doon po, sa time na yon na nagtetend siya ng sheep, na-develop. Biro mo, tawagin siya ng Lord na man after God's own heart. I don't know when, I don't know how, pero I believe it is during this unseen season na kung paano nagkaroon ng personal relationship si David at ang Panginoon. Hindi lamang po yun, di ba? Ito rin yung time na kung saan David really has to fight para sa kanyang mga sheep. Merong bear na parating, may lion na parating. Anong ginawa niya? Tiningnan niya lang ba? Binato niya lang ba? Di ba pinatay niya? And without him knowing, ito na pala yung paghahanda ng Lord sa kanya para kay Goliath. Minsan marami pong pagkakataon sa buhay natin, maraming ginawa ang Lord sa atin. Hinayaan niya tayo mag-pass through sa mga bagay na yan because He is training us. He is doing something in us. He is preparing us. I remember it very clear. Nung time po na ako po ay kid staff head pa,
And of course, bibilan ko ng regalo yung mga bata dito and pati yung sa San Jose po. And sabi ko, dapat tuwing Christmas, meron silang bubuksan kahit na simple lang. And you know what will I do? I will go to Divisoria, I think mga 7 o'clock in the morning. Mag-isa lang ako, kapatid ha. Mag-isa lang po ako, bibilang ko yung 300 na bata. Kasi marami-rami pa po nung time na yun eh. Maliliit lang, pero kapatid, di ba pag 300 pieces, mabigat na. Nakikita ko yung sarili ko, nagdadaan yung po yung malaking-malaking plastic na pula. Ganyan ko po yan. Tapos pag meron pa po ako, isa dalawa pa po yan. And kailangan makalabas na ako ng Divisoria ng 9:30 or else hindi ako mahirapan ako sumakay. Pupunta na ako dun sa sasakyan ng Blooming Treat yata yun, alam ko, parang FX po. Kuya, akin na tong dalawang pwesto na to kasi sa mga gamit ko, tsaka sa akin. Naalala ko yun, sabi ko, grabe naman. Tapos po sa bahay, babalutin ko isa-isa yun. Ako lang. And I have that kind of joy habang ginagawa ko yon. Makita ko yung mga bata, yung iba, tuwang-tuwa kasi may laruan. Yung iba naman, ay, siguro, di ba, ang gaganda ng laruan nila, tapos nakuha lang nila yung mga tagpa 5 pesos na binili ko sa ano. But anyway, okay lang. Hindi naman ako after ako doon sa ginawa o pinagagawa ng Lord sa akin. Mga maliliit na bagay na gano'n, you know what? It is doing something in your life. I remember nung nasa One Hope ako, pupunta talaga ako ng bangko, hirap na hirap akong pumila, buntis ako nun, Gab. Buntis ako nun. Lalakad lang po ako kasi gusto ko normal ako. And praise the Lord, normal naman po ako. Sa 3 anak ko, normal ako. So, lalakad ako from our office papunta doon sa Katipunan dahil nandun pa po sa medyo side ng Shopsville o Shoppersville yun. Hindi pa po dito. Nalipat na po kasi yung bangko. Lalakad ako, pipila ako. Minsan sasabihin sa akin ni Ate Ann, ay, meron pang deposit. Balik na naman ako. Ang dami ko po natutunan doon. Mga bagay na minsan pag tinignan mo na, nakakapagod naman, ito na naman. Pero you know what? Little did we know na marami palang mga ginagawa ang Lord sa mga time na tingin natin parang mahirap. Pero you know what? He is preparing us in the hidden places. And however, in preparation, kailangan meron pong obedience on our part. Obedience in small things lead to greater things. Because what God prepares in private, tinetest niya po yan in practice. I love what si Ayat po, no? From bedside, tama ba? Ward. Nag-umpisa siya bilang talagang nurse na talagang mag-take care. And now she has the position sa pinagtatrabahuhan niya po na talagang hindi ko masasabi na deserve niya lang, pero I believe pinaghirapan niya po. Mga small little things na kala mo parang mayroong bang impact to? May significance ba to? Pero you know what? Magugulat ka, tinetrain ka ng Lord because pagka faithful ka sa insignificant or sa little things na yan, kaya kanyang bigyan ng mas malaki pang mga bagay. Luke 16:10, whenever or whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. How we handle today's small assignment o mga menial task, naglilinis ka lang ba, nag-aayos ka lang ba ng silya, nanghihingi ka lang ba ng ano pong order niyo sa t-shirt ngayon pong anniversary, kahit ano po yan, it determines our readiness for tomorrow's bigger ones. Gusto mo ng malaking bagay, mag-start ka sa maliliit na bagay, maging faithful ka dyan, and magugulat ka, unti-unti pinalalaki ng Lord ang mga bagay na pinapamanage niya sa'yo. The truth is, it was the obedience in the little things that we are qualified for greater things. Amen po ba? If obedience in small things is our response, then how do we sustain? While we wait daw po, we pray and we worship. Ang tanong ko, kapatid, ikaw ba ay nagko-complain? Ito po ang sinasabi sa atin, while waiting, let's pray and let's worship. Frustrated ka ba dahil naghihintay ka? Ang sabi po dito, let's pray and worship. Waiting is not passive. It's also an invitation for intimacy sa bawat isa po sa atin. Let us not just, alam mo yun, parang ayoko na, kakapagod na to, pero let's draw near. Saan? Kay Lord. Kasi parang ano yan tap ng source natin. Siya yung pwede nating pag-tap o power source natin para talagang pag tinap natin, nare-recharge tayo. We worship in the waiting. We pray in the waiting. We don't withdraw. We don't lose heart. We press in.
Dahil bakit po? It strengthens our relationship with the one we're waiting on. Amen po ba? Yung relationship natin sa Panginoon, walang pause. Na-click yan. Na parang pag naghintay ako, naku, parang feeling ko nakapause ang Panginoon. So maghintay lang daw ako. Hindi po. It's the time na kung saan i-deepen lalo natin ang relationship natin sa Kanya. Pangatlo, waiting strengthen us, not weaken us. Tingin natin, pag nasa waiting time po tayo, dinedrain tayo nito. Alam mo yung para kang nauupos na kandila? Ganun po yung, ay, di pa ba tayo kandila? Ano po? Pero you know what, yung ganun, parang pag wala na ubus na tayo. Pero in God's economy, waiting restores us. Ano ini-strengthen ng Lord? Waiting produces endurance. Romans 5:3-4. Not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance, perseverance character, and character hope. Just like yung muscles grow under what? Training of pressure. Pag nag-exercise tayo, pag nagte-train tayo, di ba? Lumalaki yan without you knowing. Parang magulat ka, nakita ko po si Lou. Parang sabi ko, Lou, pumapayat ka na. Gumaganda na yung katawan mo ah. Hindi po pa ganun, talagang ano na. Okay na, sabi naman niya. Pero di ba, napakadaming hirap ni Lou. Nakita niyo po ba yung mga my day niya? Yung hirap niya para tumakbo, para i-discipline ang kanyang sarili, para kainin ng tamang pagkain sa kanya. Marami po tayong dadaanan if we really wanted to really be physically fit. Kaya nga po maraming bumabagsak dito hanggang January 10 lang eh. Di po ba? Na talagang balance diet, talaga diet talaga. Pero pagdating ng January 11, pagdating hanggang December 31, iba na tayo. Kaya pag sinabing, uy, parang tumaba ka, hindi naman. Di po ba? So does our spiritual resilience, yung ability natin to endure in difficult times, kailangan po ito ay nahahasa din. Every season of delay is a divine workout. Sabi nila yan daw ang gym ng Panginoon sa waiting time. Kasi ginahasa ka, merong training na ginagawa sa atin. He is strengthening us that while we wait, nire-renew naman ng Panginoon ang ating strength. Isaiah 40:31, those who hope in the Lord will renew their strength. God doesn't just preserve us, pero you know what? God wants us to revive or God wants us to be energized, to be passionate sa mga ginagawa natin. Hindi lang i-preserve, i-sustain ka, pero you know what? Gusto niya na energetic tayo pagdating sa Panginoon. Waiting allows His grace to soak in us. Dahil bakit po? Maturity grows through patience. May nagaganap, may nangyayari po. The more that we endure and persevere, nagmamature din po tayo. James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin sa sarili natin, pass over ang mga challenges natin sa buhay natin kasi may ginagawa po ang Panginoon sa atin during trial or mga problema na dinadaanan po natin. Number 4 and last, God is always working behind the scene. At the background, He is working and doing something. Waiting may feel like silence, pero kapatid, heaven is not on pause. Hindi man natin makita ang movement, pero meron siyang ginagawa. His silence is not absence. 'Di ba? In Psalm 139, wala po 'yan diyan. 'Di ba? When I sit down, when I rise, you know kung ano yung nasa isipan ko. Yan sinabi dito sa Psalm 139. You discern my going out and my lying down. Where can I go from your spirit? If I go to heaven, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. Kaya kung tahimik ang Lord, nandyan lang siya. May ginagawa ang Panginoon. This only proves that even when heaven seems silent, yung presence po ng Lord ay constant. Habakkuk 2:3, for the revelation awaits on appointed time. Sabi nyo nga po, appointed time. May tamang panahon ang Lord sa bawat chapter ng buhay natin. Kaya intay lang po tayo. It speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it. It will certainly come and will not delay. So yung bawat promise ng Panginoon sa atin, merong appointed
time. Amen? Delay is not denial, divine timing daw po ng pag-unfold ang time na yan. Kaya maniwala tayo na may magandang plano ang Lord na ina-accomplish sa ating buhay. Bakit po? Yung timing niya is purposeful and perfect. Ecclesiastes 3:11, He has made everything. Ano po? Nandiyan na ba? He has made everything beautiful in its time. If you agree with that, say amen. Hindi daw, ang mga delay daw ng Lord, hindi random. Ibig sabihin, nakaplano, intricately, nakaplano po yan para sa buhay natin. So His timing brings not just order, but His glory because He is setting up something greater than we imagine. May mga detour man, kapatid, meron mang mga tingin natin mukhang distraction, tingin natin dead end, pero direct route daw yan para sa best plan ng Panginoon sa'yo. Mukhang, titingnan natin, mukhang setback, pero sa totoo lang, it's a setup para sa greater testimony ng ating Panginoon. Amen po ba? As we end this series, or as we end this preaching ngayong umagang ito, kung nasa waiting period ka ng buhay mo, or waiting season ng buhay po ninyo, maybe gusto mo ng mga bagay na breakthrough, healing man po yan, o kaya mga panalangin na matagal mo nang hinihingi sa Lord, answered prayers, direction man po yan, or baka restoration ng pamilya or ng isang relationship, baka salvation po ng mga relatives po natin, or even po ng mga kaibigan natin. I want to encourage you. God is not absent. He is active. He is preparing you, refining you, and aligning things in the background. Even when you cannot see it, He is working. Di ba may kantang ganon? Even though na hindi natin nakikita, He is working. And in His perfect time, He will make all things beautiful. Kaya wag po tayong manghinawa. Wag po tayong maglupaypay whenever we are tested. We have to wait with faith and wait with expectancy. Dahil sa time na tayo ay naghihintay, it's also the greatest time na may ginagawa ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Tayo ay tumayo. And let us worship the Lord this morning. Marami pong mga pagkakataon sa buhay natin na nagtatanong tayo, di ba? We end up seeing ourselves questioning the Lord kung bakit ito yung nangyayari sa atin, kung bakit wala tayong sagot na nakukuha, kung bakit tahimik siya, kung bakit feeling natin alam mo yung parang meron kang gustong mangyari pero hindi mo nakikita yung kalinawan ng mga bagay. Mas lalo pang nagiging malabo ang mga pagkakataon o sitwasyon sa buhay po natin. And you know what? Mag-pray ka, umiyak ka, mag-fasting ka. Bakit tahimik si Lord? Ito yung mga time na kung saan, anak, busy ako, may ginagawa ako, may pinprepare ako para sa'yo. May ginagawa siyang building up. Meron siyang ginagawang refining sa buhay po natin. May ginagawa ang Panginoon para i-develop ang pananampalataya natin. Ang tanong, kapatid, magtitiwala ka ba sa Kanya? Kapag tahimik ang Lord, sasabihin mo ba, Lord, buong puso, hahawak ako sa salita mo, sa pangako mo. And Lord, kung meron mang mga pagkakataon na nagda-doubt ako pagdating sa pananampalataya ko, Lord, patuloy pa rin akong hahawak sa iyo. Let us continue to declare this morning, Lord, we will trust you in the waiting. We trust na meron kang magandang bagay na ina-unfold sa amin. And we'll say, Lord God, whatever it takes, we will fix our eyes on you. We will walk steady, Lord God, sa mga pangako mo, sa salita mo. And we will just continue, Lord God, to receive the peace that comes from you. Lord, we just give our lives to you, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, that as we surrender our all to you, tulungan mo po kami, Lord God, na patuloy pang lumalim sa pagtitiwala namin sa iyo, Lord God. Marami mang mga distraction, marami mang mga bagay na hindi magandang nangyayari sa aming buhay. But Lord, we are secured, Lord God, in your hands. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Ikaw ang may control, Lord God, sa aming buhay. And we will just say, we will rest in your promises and we will rest in your presence. All glory and all adoration belongs to you, Lord God. We will praise you. We will pray when we are waiting, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Glory, all glory belongs to you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Pwede po bang purihin natin ang Panginoon?